Okay, may gabi sa tanan. So nabunutan na giday ko. Ako nagyud. Ako yung nagyud ni. Okay, let's start. Dirita sa 2 Chronicles chapter 36. Kung naana mo, barog. Hindi natong basahon ang verse 11 o verse 12. So, devotional gyapon ni siya, no? Pero, ning shift naman into kuan, preaching na siya. So, nahimo ni siya mga naging Sabado pa. 2 Chronicles chapter 36 verse 11 to 12. Nana mo? Okay, atong dunganon sa pagbasa. Ready, go. Zedekiah was 120 years old when he began to reign, and reigned 11 years in Jerusalem. Verse 12, and he did that which was evil in the sight of the Lord his God, and humbled not himself before Jeremiah the prophet, speaking from the mouth of the Lord. Magampo ta. Amahan nga langit nun, salamat Lord sa gabion. Salamat sa opportunity, Ginoo, nga makashare sa imong pulong. Kung makawali sa imong pulong, Ginoo, I pray. Ngayon mo ko mo nga ngayon karong gabion na Lord, sa pagwali sa imong pulong karon. Usa ka makasala Lord God, nga nangayo og papasayloan da kanimo. Busahin loy ko Lord, pinaagi sa balang dugo ni Kristo Lord. Aron sa pagwali, dili ako ang hunahuna, dili akong kaalam, dili akong kahibalo Lord God ang muwali karon. Usa ko ka makasala Ginoo nga dili gani angayan mo ari sa atubangan aron sa pagwali sa imong pulong Lord. But pinaagi sa imong grasya, pinaagi sa imong kaluoy Lord diri sa akong kinabuhi ug kami naa karon aron sa pagisgot sa imong pulong Lord. Salamat kay sa opportunity, sa privilege nga imong gihatag kanamo matag usa, labi na sa mga men Ginoo nga ma-practice sa pagwali sa imong pulong Lord. Nga dili mahadlok apan magwali Ginoo pinaagi sa imong gugma Lord. Amo itugyan tanan diha kanimo karong gabiuna. Wala kami mahimo Lord kung wala gid ikaw sa among kinabuhi. Amo gihangyo pod ang Holy Spirit nga mo-guide diri kanamo, labi diri kanako Ginoo sa pagwali sa imong pulong. Nga amo pod di empty among kasing-kasing Lord God aron sa pagdawat sa imong pulong karon. Amo itugyan tanan diha kanimo sa ngay Kristo Jesus nga mabugtong nga naluwas. Amen. Okay, manglingkod. So diri non makuha na to nga si King Zedekiah is 21 years old siya nga nagsugod sa iyang pag-reign sa Jerusalem. Pero ang nahitabo lang ani niya is wala siya naminaw sa Ginoo. And then nagbuhat pag gid siya og dili maayo. Nga nakaingon gid ang Bible, gisuwat gid sa Bible good nga kuan sa writer diri nga si King Zedekiah is ang iyang gibuhat is evil, was evil in the sight of the Lord, ug wala siya ni humble sa iyang kaugalingon dito kang prophet Jeremiah. So unsa si prophet Jeremiah nga naay record si prophet Jeremiah diri nga unsa siya kaisog sa pagwali sa pulong sa Ginoo. Pero karon sa atong wali karon is nagka-title siya og When God's People Disobey. Kung ang mga katawhan sa Ginoo mo disobey, dili sa mga propeta kundi direct dito sa Ginoo. Kaysa dihang ning disobey sila sa propeta, direct na sila nin disobey sa Ginoo. Kung kita karon ni disobey ta sa atong men of God nga gipaani sa Ginoo, nagpasabot na nga disobey ta sa Ginoo. Kaysa man ang representative diri. Kita ang atong buhaton is to obey. Pero karon sa atong ikuan diri is ang ang propeta nga si Jeremiah, ang hari mismo mao ni disobey sa propeta. So how much more kaha ang kato iyang mga nasa ubos? Mo-obey ba ka to o mo disobey pod? So naa natay idea no nga unsay buhaton pod sa mga servant or mga katawhan sa Jerusalem. Unsay ilang ikasulti ni prophet Jeremiah, maliwat gid sila sa ilang hari. When God's people disobey. Unsa kay mahitabo? So tulo ka pini siya. Una, naay problema. Naay problem sa dihang mo disobey ta sa men of God, nagdirect ta disobey sa Ginoo. So problema na siya. So unsay problema? Sala. Ngano man, evil ang gibuhat ni King Zedekiah sa verse 12. Unya sa verse 13 ato makit-an diri, and he also rebelled
against King Nebuchadnezzar, who had made him swear by God. So si King Nebuchadnezzar, nakristohano na siguro ni si King Nebuchadnezzar, no? Pila na gud ka milagro ang iyang nasaksihan kang Daniel, kang Shadrach, Meshach ug Abednego. So daghan siya sa dihang nawagtangan siya kabuot, nga mura na siya hayop siya, nga nikaon na gid siya og sagbot. Unya, si King Nebuchadnezzar nahimo siyang kristohano pero ning disobey gyapon si King Zedekiah kang Nebuchadnezzar, who had made him swear by God, but he stepped his neck and hardened his heart from turning unto the Lord God of Israel. So grabe na gid ka evil. Ang problema ni King Zedekiah is naa na gid siya sala. Nagdo na siya evil og ning rebel na pagid siya sa mga authorities sa iyang kinabuhi. Verse 14, moreover, all the chief of the priests, so ang iyang giinsakupan, and the people transgress very much after all the abomination of the heathen. So naliwat na sila ni King Zedekiah. Mao na ang dakong problema sa mga katawhan sa Ginoo. And polluted the house of the Lord, which he had hallowed in Jerusalem. So una nga problema, ning disobey sila, ang problema nila, nagduog evil, ning rebel, og gidamay na gid nila ang temple, unholy na sila diha sa Ginoo. Nagduo sila abomination, wala na sila nagbuhat according sa gisulti sa Ginoo, sa propeta sa Ginoo nga si Prophet Jeremiah. So ni disobey na gyud, klaro na gyud ilang disobedient. Ang ilang problema is nagdo na sila according sa mga gipang buhat sa mga heathen. Wala na sila nagsubay unsay giingon sa Ginoo nila. Ikaduha, naay punishment. Sa dihang nakado silag sala nga mao ang problema, sa dihang ni disobey sila sa Ginoo, ang punishment nila is mao ni sa verse 16. Therefore, he brought upon them the king of the Chaldees, who slew their young men with the sword in the house of their sanctuary, and had no compassion upon young men or maiden, old men, or him that stooped for age. He gave them all into his hand. So naay punishment sa dihang mo disobey ang katawhan sa Ginoo. Direkta dito sa Ginoo is naay gid punishment. Dili gid pwede nga ang pinangga nga anak pasagdan lang nga magpakasala. Problema man gyud na ang sala man gyud. So dapat tungod sa higugma sa Ginoo, tungod sa iyang great mercy, tungod sa iyang grabe nga compassion dito sa Israel, iyang gipanisyan. Ang punishment is patay gyud. Patay gyud siya. Ang ilang mga young men, mga maiden, mga old age ito, gipanghurot tanan. So grabe ang punishment dire. Unya sa verse 18 napapagyud na human ang punishment sa Ginoo. And all the vessels of the house of God, great and small, and the treasures of the house of the Lord, and the treasures of the king and of his prince, all this he brought to Babylon. So unsa ka alaot nga ang pinakanindot nga gihimo ni King Solomon nga temple nga puno sa gold, hasta ang palace gipangkuha pa gyud. So gihutdan sila. Ako nakuanan diri nga gikanker na gid sila kay tungod ang ilang punishment, tungod sa ilang sala, sa problema nila nga ni-disobey sila sa Ginoo, nakasala sila diha sa Ginoo, gipanisyan gid sila sa Ginoo. Kay pinangga sila sa Ginoo, dili ganahan ang Ginoo nga maadto gid sila, ma-destroy gid sila og taman. So gipatilaw-tilaw sila sa Ginoo ba. Kita po dani makuan po nato nga kung pilion na to ang pagpakasala ay pagdahom nga walay punishment gyud. Sa time karon nga naa na ang Holy Spirit, pasalamat ta nga mag-una gid diri sa tong kasing-kasing. Nga masubo gid ang Holy Spirit ngano karong adlaw dili man gid ko malipayon.
Kay gipili na to ang sala, mao na gipanisyan ta sa Ginoo. Sa dihang gigrip pag nato ang Holy Spirit, pag yun, gitakuban na to ang atong dunggan, ug unsa man mga senses na to nga makadungog ta sa balang espiritu ato pag yun nagipili. So ang punishment sa Ginoo, magkadako gina. Magkadako. Payday may not come today, but it will surely come someday. Verse 19, and they burnt the house of God and break down the wall of Jerusalem, and burnt all the palaces thereof with fire, and destroy all the goodly vessels thereof. Unsa kalaot, no? Mo nagingon pud ba nga mas mayo pa makawatan mi kanapo kaysa masunugan mi. Ato naman ko ano, nakawatan sila, dili kailang nakawatan sila, gipangsunog pagyud. Para wala na gid sila matiti ani. Wala na sila ma-recover ani. Sunugon pagyud. Gikawat pa, gisunog pa, asa may mamuyo ani. So mao ni nahitabo, ang punishment nila is grabe na kaayo. Sa verse 20, padayon na no, where they were servants to him and his sons until the reign of the kingdom of Persia. Naabot pagyud pila ka tuig ang ilang slavery pagyud. Ang punishment nila, ang mga Chaldees, ang pag-conquer nila, gipangpatay sila, gipangsunog pagyud, o gihimo pagyud silang mga slave. So grabe ang punishment, no. Pero naka-nindot ani is point number 3, na I promise ang Ginoo. Nindisobey ang God's people, pero ang promise sa Ginoo dili siya kalimod sa Israel. Gingon diri verse 21, to fulfill the word of the Lord by the mouth of Jeremiah, until the land had enjoyed her Sabbath, for as long as he lay desolate, she keeps Sabbath to fulfill 70 years. Verse 22, now in the first year of Cyrus, king of Persia, that the word of the Lord spoken by the mouth of Jeremiah might be accomplished, the Lord stirred up the spirit of Cyrus, king of Persia, that he made a proclamation throughout all his kingdom, and put it also in writing. Verse 23, thus said Cyrus, king of Persia, all the kingdom of the earth hath the Lord God of heaven given me. He hath charged me to build him an house in Jerusalem, which is in Judah. Who is there among you of all his people? The Lord is God, be with him, and let him go up. Na ay disobedient ang mga tao sa Ginoo, kitagaan sa Ginoo og problema, iyang gipanisyan, pero dili kalimod ang Ginoo sa iyang promise. Na ay problema, na ay punishment, pero ang Ginoo mo fulfill gid sa iyang promises. Pasalamat ta nga giingnan sa Ginoo, promisan sa Ginoo si Prophet Jeremiah, bisan si King Zedekiah, wala siya naminaw ni Prophet Jeremiah, pero for the sake sa iyang prophet, kung obedient lang gid unta si King Zedekiah kang Prophet Jeremiah, dali ra unta to na fulfill ang giingon ni Prophet Jeremiah. So familiar mo na? Familiar ba ta na? Sa verse 15, and the Lord God of their fathers, mo nagiingon ni Prophet Jeremiah, sent to them by his messenger, rising up betimes and sending, because he had compassion on his people, on his dwelling place. Mo ni nagpakamatuod nga gihigugma gid sa Ginoo ang iyang katawhan. Nagpadagid siya messenger gyud. Nagpadagid siya og mga katawhan nga muwali gid sa iyang pulong nga repent na lagi mo. Ayaw na mo si pagahi sa inyong Pero unsay lagi buhat? But they mocked the messengers, verse 16, of God, and despise his words, and misuse his prophets, until the wrath of the Lord arose against his people, till there was no remedy. Pero nakita na to sa verse 21, dugay man nga panahon, pero na-fulfill ang gyapon ang gipromise sa Ginoo. Ang problema nga sala, ang punishment for their benefit lang gyapon, ang promises sa Ginoo iyang gi-fulfill lang gyapon. Giunsa niya pag-fulfill, sayon na kayo. Ang si King Cyrus, gituyok ra niyang gituyok ra sa Ginoo ang ulo. Ang pangutok ni King Cyrus nga dapat mao ni King Cyrus, musugot ka sa dili, King Cyrus, mao ni mong buhaton. Why nagsugo ni King Cyrus? Ang Ginoo na ay nagkontrol sa iyang
kasing-kasing. So diri magtapos ang atong verse na to. Proverbs 21 verse 1. The king's heart is in the hand of the Lord. As the rivers of water, He turneth it whithersoever He will. So when God's people disobey, naay problema, naay punishment, pero ang promise sa Ginoo, dili niya ilimod. Labi na sa men of God nga gidisobey, pero gihinumduman sa Ginoo ang iyang gipanulti. Kaya ang Ginoo mismo mao'y nagsugo niya. So mayang gabi, magambot ta, amahan nga langit nun, salamat Lord. Sa gabion, salamat sa imong pulong, nga mong nadunggan karon. Salamat sa ginabuhi ni Prophet Jeremiah, Ginoo. Nga bisan siya gibugal-bugalan, pero ikaw naka-fulfill ang gihapon, Lord, sa imong promises. Salamat kaayo nga ikaw nakahatag ug kanamo. Ug daghan kay mga promises, Lord, tabangi kami nga amo kaning hinumduman ug ang disobedient spirit namo, Lord God, nga among wagtangon gyud sa among kinabuhi, Lord. Tabangi kami nga maminaw kami sa balang espiritu sa among kinabuhi, Lord God. Aron ang pagkinabuhi ning kalibutan nga masubay sa imong kabubuton, Lord. Ug mahimo kang obedience sa imong gihatag nga men of God diri kanamo, Lord. Amoy tugyan tanan diha kanimo. Ug himaya ang madawatan karon among ibalik kanimo, Lord God, sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen.